Mahalaga. Ang paggamit ng mga salitang pamimili sa ngalan ng tao sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Meron ba makapagsasabi kung ano ang ating aralin ngayon? O kung may napansin ba kayo sa video na ating sinayaw kanina? Merong ako, ikaw, siya, tayo, kayo, sila. Yun ang nandoon sa video. Halimbawa, siya ay magaling kumanta. Anong panghalik ang ginamit? Ginamit na panghalik ay siya. Ngayon naman, tatalakayin natin ang panghalik na panahon. Pakibasa. Sabay-sabay. Magaling. Ang panghalik na panao ang tawag sa panghalik na pamalit sa pangalan ng tao tulad ng ako, ikaw, siya, tayo, kayo, at sila. Halimbawa, ano nga ulit ang mga panghalik na panao? Ako, ikaw, sila, tayo, sila. Ano ang panghalik na panao? Ako, ikaw, siya, tayo, kayo, at sila. Ano ang mga panghalik na panao? Itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. Iyan. Ako, Magaling. Sabina. tayo, Magaling. Neon. ikaw, Magaling. Jibril. siya, Siya. tayo, Ano? Magaling. Jesse. tayo, Sila. Yan ang mga panghalik na panao. Magbigay muna tayo ng halimbawa. Halimbawa, si Jenny ay masunuring bata. Ano ang panghalik na panao ang pwedeng pamalit sa ngalan ng tao? Sino gustong sumagot? Sige, Jibril. Ruy Kuno, Ang tinutukoy Siya. ay si Jenny. So ano ang pamalit na panao? siya, Magaling. Bigyan natin siya ng magaling clap. Alam niyo ba yun? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling.
ito. Bakay ito. Ano ito? Ha? Naulan din. Muli ka na? Muli ka? Huli ka na. Luxy, ano ba ito? Eugene, pag-uli may chicken drink. Hindi na tumali na. Ang panghalik na ako, ikaw, at siya ay mga panghalik na ano yun nasa? Matago. Ang mga panghalik na panaon na ako, ikaw, at siya ay mga pang-isahan na panghalik. Ang panghalik na ako ay ginagamit na panghalik sa ngalan ng taong nagsasalita. Halimbawa, ako ay si Joanne. Magbigay naman ng halimbawa sa iyo. Sinong gusto magbigay ng halimbawa? Gumagamit ng ako. Siya. Si Jacqueline. Ako si Jacqueline. Ruel. Si Ruel. Ako. Ako si Jacqueline. Iya. Ako. Ako. Ako si Jacqueline. Iya. Sino pang gustong magbigay ng halimbawa na ginagamit ang ako? Ikaw sino yun? Ako. Kuto. Ako si Kian. Biar mata kan teacher, di ba? Matalang na siya din pinasaway. Opo, diri mapasaway ka teacher. Ang panghalik naman na ikaw ay ginagamit bilang panghalik sa ngalan ng taong kinakausap. Halimbawa, Lorenzo, naglalaro ka na naman. Ikaw ba ay nakapag-aral na ng iyong aralin? Ang tinutukoy ay si Lorenzo. At ang ginamit ng panghalik ay Ikaw. Sino makakapagbigay ng halimbawa na ginagamit ang ikaw? Ikaw sino yun? Tama. Ikaw si Jeffrey. Tama. Gusto niyo ba? Ikaw ang aming guro. Ikaw si Jeffrey. Wait ka po. Ikaw si Ang panghalik na Ako yung Jackie. Ako yung Jeffrey. Opo. Opo. Opo, sige po. Jollibee! Uy! Sige na, seryoso, may pa-chicken. Uy, na! Sige po. Kaya. Ang panghalik naman na siya ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng isang tao. Halimbawa, si nanay ay gumising ng maaga. Siya ay pupunta sa
minuto para sagutan ang iyong pangkatang gawain. Tapos na ba mga bata? Opo. Tapos na. Ma'am, tapos na. Sige, kung kamalilipod ako. Sige nga pala yun. Uy, pusulong ko. Anak ka. Uy, pusulong ko na. Inanak mo na mo. Inanak ka. Wala ka pa. Ngayon naman ay tumuha muna tayo sa ating pangisahang gawain. Malilabang likuran. At ito na yung libre. Libre kayo. Sabi na. Ikaw kami. Ikaw ka. Ikaw ka sabi na. Libre yung ikaw. Ikaw may sabi ng teacher. Balik ka. Balik. Ngayon, tumungo naman tayo sa ating pangisahang gawain. Handa na ba ang lahat? Opo. Dali. Sa baita muna, ang gagawin nyo ay piliin mo ang salita na maaari ipalit sa ngalan ng tao na may salangguhit sa bawat bilang. Bilugan mo ang letra, tamang sagot sa iyong sagot. Sa pangalawang baitang naman ay gumawa kayo ng maikling pangungusap gamit ang mga sumusunod na panghalin na panahon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang matapos ang pangisahang gawain. Tapos na ba ang lahat? Pakipasa sa unahan.
Ako na lang lumayakan, Jo. Ako na lang mayakan. Batang gawa, isa. Ako mayakan. Lumayakan, kaya daw kabalibutan ka. Ay. Ulit-ulit na sala. Tukdala. Tukdala yan na yan. Parang naiwasan. Sige, yan. Mapakaya natin. Ano doon? Mga bata, bakit kailangan natin pag-aralan ang mga panghalip na panahon? Sige, sabihin na. Parang naiwasan. Para maiwasan. Magaling. Bigyan natin siya ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Tama, ang panghalip na panao ay nakakatulong sa atin sa pagbuo ng pangungusap na hindi paulit-ulit na pagbigkas ng pangalan. Mayroon akong katanungan dito na inaasahan kong mabibigyan ninyo ng kasagutan. Bakit mahalaga ang maunawaan ng mga panghalip na panao sa pakikipagkomunikasyon? Bakit? Mahalaga ang pag-unawa sa mga panghalip na panao sa pagkikipagkomunikasyon dahil ito ang nagsisilbing paraan upang makipag-ugnayan ng malinaw at tama sa ibang tao. Ano naman ang maaaring mangyari kung hindi tama at angkop na panghalip panao ang magamit sa pangungusap o pakikipag-usap sa kapwa? Ito ay maaaring magdulot ng kalituhan, hindi pagkakaintindihan o kawalan ng respeto sa kausap. Naintindihan ba ang mga tanong? Opo. Magaling. May natutunan ba kayo sa ating aralin ngayon, mga bata? Mabuti kung ganon. Maaari bang sabihin niyo sa akin kung ano nga ulit ang ating pinag-aralan ngayon? Iyan. Iyan. Ano ang ating pinag-aralan ngayon? Tungkol sa? Mabuti kung ganon. Maaari bang sabihin niyo sa akin kung ano nga ulit ang ating pinag-aralan ngayon? Sige, Kian. Ano ang ating pinag-aralan ngayon? Kian, ano ang pinag-aralan natin ngayon? Tama. Ito ay tungkol sa panghalip na panao. Ang panghalip na panao kung saan nalalaman natin kung paano ang tamang paggamit ito sa pangungusap. Magaling dahil kayo ay nakikinig sa akin. Ano nga ulit ang mga panghalip na panao? Ako, ikaw, siya, tayo, kayo, at sila. Sabay-sabay. Ako, ikaw, siya, tayo, kayo, at sila. Magaling. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa ating pagtataya. Handa na ba kayo? Papa. Handa na. Hindi pa yan handa.
wastong panghalipanao sa bawat pangungusap. Para sa baitang 2, palitan gamit ang wastong panghalik na panao ang mga salitang nasa loob ng pananglo. Isulat ang sagot sa patla. Naiintindihan ba? Opo. Tapos na ba ang inyong sagutan? Ang paglataya? Hindi pa. Pakipasa ng inyong papel sa harapan. Makinig muna mga bata. Bago natin tapusin ang ating talakayan, isulat sa inyong kwaderno ang ating takdang aralin. Para sa baitang 1, salungguitan ng mga panghalipanao na makikita sa pangungusap. Para naman sa baitang 2, kayo ay gagawa ng maikling pangungusap gamit ang mga panghalip na panahon. Naintindihan ba mga bata? Yun lang. Labi mo na. Gawa na labi. Isin nyo na. Uy, picturean na kita dahil. Picturean na. Dali, Wow!